Ang hangin ay malamig at nagdadala ng amoy ng ulan at lupa. Sa isang liblib na nayon sa gitna ng mga bundok, nagkukwentuhan ang mga matatanda tungkol sa San Telmo, isang nilalang na parang bulang umaapoy na nakalutang sa gabi. Si Aling Marta, isang matandang babae na kilala sa kanyang mga kwento, ay nagsisimula ng kanyang pagkukwento. Noong ako ay bata pa, sabi niya, ang mga mata ay nanginginig, nakita ko ang San Telmo sa aking sariling mga mata. Gabi noon, patuloy niya, at naglalakad ako pauwi mula sa bukid. Ang buwan ay natatakpan ng mga ulap, at ang mga puno ay naglalaro sa hangin. Bigla, nakita ko ang isang maliwanag na liwanag sa kalangitan. Parang isang bula na umaapoy, nakalutang sa hangin. Napatigil ako sa aking paglalakad, sabi ni Aling Marta, at pinanood ko ang San Telmo. Ang liwanag nito ay nagniningning, at ang init nito ay nararamdaman ko kahit na malayo ako. Nang biglang, sabi ni Aling Marta, ang San Telmo ay bumaba sa lupa. Naglakad ito sa kagubatan, at ang mga puno ay nagsiyukod sa takot. Hindi ko na nakita ang San Telmo pagkatapos noon, sabi ni Aling Marta, ngunit ang takot ay nanatili sa aking puso. Alam kong totoo ang mga kwento tungkol sa San Telmo. Ito ay isang nilalang na hindi dapat makita ng tao. Ang mga kwento tungkol sa San Telmo ay nagsisilbing babala sa mga tao sa nayon. Ang mga bata ay tinuturuan na huwag lumabas sa gabi, lalo na kung may bagyo. Ang mga matatanda ay nag-iingat sa paglalakad sa kagubatan, dahil natatakot silang makita ang San Telmo. Ang San Telmo ay isang simbolo ng takot at misteryo. Ang mga tao ay natatakot sa hindi nila alam, at ang San Telmo ay isang paalala na ang mundo ay puno ng mga nilalang na hindi natin naiintindihan. Ang mga kwento tungkol sa San Telmo ay nagpapakita ng paniniwala ng mga tao sa mga supernatural na nilalang. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing gabay sa kanilang mga buhay, nagtuturo sa kanila kung paano mamuhay ng may pag-iingat at paggalang sa mga misteryo ng mundo.